Excited ba kayo ngayong umaga? Yes, alam ko excited kayo dahil ang Diyos ay, Kuya Andy, hawak nga itong baka sakaling yung kay Lisel gamit ko. Yan, dami natin ngayon, no? Alam ko excited kayo dahil palagi naman tayo excited, no? We are singing, Lord, take us to another level. 'Di ba? It's a new era. At handa na ba kayo, mga kapatid? Kasi yung next level ay, 'di ba, minsan sinabi ko to sa worship team yung next level na inaasahan natin ay parang ipaparana sa akin ng Lord mas malaki ngayon. Amen. Ganun nga. Pero ito yung totoong next level. Tayo yung iaangat ng Diyos. Mas magiging disiplinado tayo sa Word. Mas maraming time sa Word. Next level yon. Right? Mas maraming time sa pagbababad sa Kanya, sa Kanyang presensya. Dahil hindi natin mararanasan yung greater kung ganun pa rin yung ating physical habits. No? Sabi nga nila, you cannot expect a different result if you do the same thing over and over again. So, ang next level ay hindi talaga yung paparana sa atin ng Diyos yung greater, kundi tayo yung iaangat ng Diyos sa knowing, sa discipline, sa salita ng Diyos, at doon tayo makakaranas ng next level. Right? So, kaya nga, bring us to another level ng maturity na intensyon ng Diyos sa atin. Amen? So, yun talaga yung totoo, yun yung next level. Diba? Kaya, huwag kayong umasa na ipaparana sa inyo ng Diyos yung next level kung hindi mo binabawasan yung pag-ML mo sa buhay mo, or hindi mo binabawasan yung pagsa-cellphone mo sa buhay mo, at dinadagdag mo sa salita ng Diyos. 'Di ba? Wag mong asahan na mararanasan mo yung next level kung ganun pa rin yung ginagawa mo ngayong taon. At ang kagandahan ay siya pa rin ang nagbibigay sa atin ng kakayanan to desire, right? Sabi niya sa Philippians 2:13, doon nga ako magsisimula. Basahin natin Amplified Classic. Sabi Philippians 2:13. Not in your own strength. Amen? So ang Diyos ang magdadala sa atin sa next level, hindi sa sarili nating lakas. Right? Not in your own strength. For it is God who is all the while effectually, sabi effective. Yan. Effective ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tandaan niyo yan. Effective siya palagi. Effectually at work in us, in you, energizing and creating in you the power and desire. Sabi desire. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Yung ikaw ang mag-desire ng matutunan mo yung kanyang kalooban, matutunan mo yung kanyang ways. At siya din ang nagbibigay nun. Sabi doon, energizing and creating in you the power and desire both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. So, yan ang biyaya ng Diyos. Walang manggagaling sa iyo. Lahat ay galing sa Kanya. Kahit yung desire, kahit yung will, kahit yung paggawa. Sa Kanya lahat galing. Sa Kanya lahat magbumula. That's why, paano natin makikita yon? Kapag nakita mo sa Kanyang salita. Amen? Pag nakita mo sa Kanyang salita, yung Kanyang desire, magiging desire mo na rin yon. Yung Kanyang will, magiging will mo na rin yon. At saka mo magagawang pumunta sa next level dahil nabago ang iyong kaisipan, nabago ang iyong pagkilos. Kaya
ka makakaranas ng panibagong karanasan sa Diyos. Amen? Amen. Seryoso ko ngayong araw Seryoso ba kayo ngayon? So alam ko, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay, tama? Tama? That's why magalak tayo dahil nasa salita tayo ng Diyos. Dahil, di ba, sabi ko last week, ang taong wala kay Kristo ay kawawa, walang pag-asa. Dahil ang pag-asa lang ay matatagpuan sa buhay na binigay sa atin ng Diyos. Sa buhay na tinanggap na ninyo sa Kanya. Kaya patuloy tayong manatili sa salita ng Diyos dahil yun yung ating pag-asa. Sabi, di ba palagi ko sinasabi, kung hindi ka matutulungan ng salita ng Diyos, wala nang makakatulong sa'yo. Kung inaakala mo na ang pera ang makakatulong sa'yo, ang katotohanan, yan ang nagdadala sa atin ng masalimuot na buhay. Kabalisahan. So, kaya wag nating hindi masama yung pera, ang sinasabi ko yung pag-asa mo nilalagay mo doon. Ulitin ko, hindi masama yung pera. Gusto ng Diyos na kailangan mo yon dito sa buhay. Pero kapag nilagay mo yung pag-asa mo sa pera, di ba, araw-araw na lang, ay kailangan ko ng pera, ay kailangan, nandun yung pag-asa ko sa pera. Then, doon gumugulo yung buhay natin kapag nilagay natin yung ating tiwala sa pera. Kaya nga, ano sabi ng Diyos, wag nating pagkatiwalaan yung deceitful riches. Sabi sa Timothy, for God gives us all things to enjoy. So, ibig sabihin, mga kapatid, nire-redirect, di ba? Kaya ang topic natin ngayon ay His DNA. Nire-redirect ng Diyos yung ating focus doon sa disability natin papunta sa ating ability na meron kay Kristo. Amen? Ano yung disability natin? Yung wala tayong kakayanan na isustain yung buhay natin dito sa lupa. Right? Kaya tayo nag-struggle. Diba sinabi ko yung last Sunday, ang reason kung bakit tayo nag-struggle sa buhay dahil ginagawa natin yung buhay na mag-isa lang tayo. Right? Diba ang ganda ng scripture ng Matthew 11:28? At yun ang dahilan kung bakit nagiging mabigat ang buhay. Napapasok tayo sa kung ano-anong sitwasyon. Dahil ginagawa lang natin yung buhay na mag-isa. Hindi natin nare-recognize na, sabi ni Jesus, kung gagawin mo yung buhay, kailangan mong sumama sa akin. Kailangan mong matutunan yung aking mga panuntunan. Bakit? Dahil kapag natutunan mo yung panuntunan ni Kristo sa paggawa mo ng iyong buhay, then sabi niya, you will learn to live freely and lightly. Dito sa sanlibutan, ang unang approach ng sanlibutan ay, okay yan, di ba? Mag-isa ka lang sa buhay. Malaya ka. Pero ang ending, ikaw ay mabibilanggo. Tama? Mabibilanggo ka sa buhay. Kaya meron akong tinuro last time sa YA na ang totoong kalayaan ay matatagpuan sa pagiging alipin ni Kristo. Dahil kapag ikaw, sabi niya, if you are a bondservant of Christ, you will stay free. Ikaw ay mananatiling malaya. Saan? Malaya sa pagkabagsak, malaya sa kawalan, malaya sa sakit, malaya sa walang kasiguraduhan na buhay, malaya sa mga masasamang sinasabi ng sanlibutan sa iyo. Ikaw ay magiging malaya kapag nanatili kang bondservant. Ikaw ay alipin, or pag sinabing bondservant, pinili mong sumunod. Diba? Yun yung istorya ng bondservant, diba? Sa Israel, kapag ikaw ay ang isang alipin, trivia lang muna to para maintindihan niyo yung bondservant. Kasi baka hindi niyo, parang ayoko naman yata maging alipin. Pero ganito yung istorya ng bondservant. Kaya tinawag tayo ng Diyos na ni Apostle Pablo, we are God's bondservant, right? Tayo sa Israel dati, merong taon na papalayain yung alipin. At yung taon na yon, malaya na siya, pwede niya nang gawin yung sarili niyang buhay. Pero dahil
yung kanyang amo ay napakabait sa kanya, tinuring siya na pamilya. Lahat ng meron yung amo ay pinagkaloob sa kanya. Kaya yung alipin na yon, kahit dumating yung taon ng pagkalayo, Jubilee year, ang sasabihin niya doon sa amo niya, hindi ako aalis, mananatili akong servant. Kaya ang gagawin ng amo na yon, dahil kahit malaya na siya, pinili niya pa rin maglingkod sa kanyang amo dahil sa kabutihan ng kanyang amo, ay yung kanyang tenga ay ipapako doon sa hamba ng pinto. Yun. Pero alisin din siyempre. Pero doon ka na lang. Hindi, ano lang yan, tradisyon nila. Ang ibig sabihin nun, ibig sabihin nun, ikaw na ngayon ay bond servant. Anong ibig sabihin ng bond servant? Ikaw ay malaya, pero pinipili mong maglingkod. Yun yung bond servant. Kaya nga ngayon, ang totoong malaya ay pinipiling maglingkod sa Diyos. Right? Pinipiling alamin yung mga salita ng Diyos. So doon tayo mananatiling malaya sa kung ano-anong mga problema sa sanlibutan. Kaya nga, every Sunday, ini-encourage namin kayo na mga kapatid, di ba, mga kaibigan, tayo ay manatili sa salita ng Diyos dahil ang pananatili sa salita ng Diyos ay magdudulot sa iyo ng pangmatagalang kalayaan sa problema dito sa sanlibutan. Pag sinabing kalayaan sa problema, hindi ibig sabihin wala kang problema nga harapin. Diba? Kasi baka ma-misquote nyo yun, ma-misunderstood nyo. Ang ibig sabihin ng malaya sa problema, hindi ka maapektuhan ng problema kagaya ng epekto sa mga taong walang Diyos. Palagi kang nagtatagumpay. Di ba? Meron kang problema pero magtatagumpay ka. Meron kang kawalan pero ikaw ay merong provision. Meron kang sakit pero ikaw ay pinapagaling. Amen. Hindi ka maapektuhan ng kagaya ng epekto sa sanlibutan kapag ikaw ay nanatili sa salita ng Diyos. Amen. Pastor, pag hindi ako nanatili sa salita ng Diyos, di sasaya yung kaaway. Kasi kapag hindi ka nanatili sa salita ng Diyos, ikaw ay dadayain. Right? Ang ignorance, di ba sinabi ko last Sunday, yung hindi pagkaalam ng salita ng Diyos. Kasi alam nyo ba na kapag umalis kayo sa salita ng Diyos ay unti-unti niyong nakakalimutan kung sino kayo kay Kristo? Hindi yung pag umalis ka, hindi, alam ko pa rin naman eh. Hindi, lumalabo yun. Diba? Nakakalimutan mo kung sino ka at ikaw ay magre-react ayon sa iyong sitwasyon na, hindi na ayon sa iyong pagkakakilanlan sa salita ng Diyos. So, kaya, pag umalis ka sa salita ng Diyos, makakalimutan mo kung sino ka. At ikaw uli ay magkakaroon ng ignorance sa kung anong meron ka. At yun ang playground ng kaaway. Yun yung playground ng sanlibutan. Yung ignorance mo sa salita ng Diyos. Kaya palagi ko itong kino-quote sa Hosea 4:6, sabi niya, "My people are destroyed for lack of knowledge." For rejecting knowledge. Sabi niya, no? "My people are destroyed for lack of knowledge because you, the priestly nation, have rejected knowledge. I will also reject you, that you shall be no priest to me. Seeing you have forgotten." So, di ba, merong tatlo. Ano yun? Lack of knowledge, rejected knowledge, and forgetting the law of God, or forgetting knowledge. So, kapag yung tatlo na yun ay nasa iyo, sigurado, ikaw ay magiging playground ng kaaway. At sasabihin mo, "Lord, ba't ko to nararanasan? Lord, bakit ko to? Ba't palagi ko tong yung problema ko ay paikot-ikot lang?" Dahil nga dun sa lack of knowledge, rejecting knowledge, at forgetting knowledge. So, kinakalimutan natin yung mga salita ng Diyos. Yung pagkaalam kung sino tayo sa Kanya. Right? Yung pinaka-importante, makita mo palagi yung iyong identity
kay Kristo. Ulitin ko yan, makita mo palagi sa lahat ng sitwasyon yung iyong identity, yung pagkakakilanlan. Pastor, ano bang ibig sabihin nun? Kapag wala kang pera, ano bang tingin mo sa sarili mo? Right? So kapag ang tingin mo sa sarili mo ay walang kwenta, walang magagawa, then nakakalimutan mo yung identity mo kay Kristo. Kasi dinidefine mo yung sarili mo ayon sa iyong sitwasyon, hindi ayon sa sinabi ng Diyos. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na yung diniklara ng Diyos ay permanente. Hindi nagbabago. Nagbabago lang yan sa iyong isipan. Kaya hindi natin nararanasan yung katagumpayan, yung provision, yung kagalingan dahil nakakalimutan natin kung sino tayo kay Kristo. Kaya mahalaga na pumunta sa simbahan para makarinig palagi ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Malalaman mo ulit kung sino ka kay Kristo para paglabas mo dito sa, alam niyo ba na itong lugar na to ay hindi ka pumupunta dito para magkaroon ka ng good points sa Lord or mabawas-bawasan yung kasalanan mo. Hindi. Nung tinanggap mo si Kristo, wala ka ng kasalanan. At patuloy kang pinapatawad ng Diyos. Hindi na issue yon. Ang issue ngayon, alam mo kung ano? Kung alam mo kung sino ka sa Kanya. Kaya dito sa lugar na to, malalaman mo kung sino ka kay Kristo. Malalaman mo na hindi pala nakasalalay ang buhay ko sa kayamanan. Hindi pala nakasalalay ang buhay ko sa ibang tao. Hindi pala nakasalalay ang buhay ko sa aking mga titulo, sa aking mga diploma. Hindi pala nakasalalay ang buhay ko sa mga bagay na pangsamantala. Kundi ang aking buhay ay nakasalalay sa ginawa ni Kristo para sa akin doon sa krus na permanente, hindi pwedeng ikansila at hindi pwedeng pigilan. So, ibig sabihin mga kapatid, itong lugar na to ay isang lugar kung saan parang ganito, parang kayo ay maggagasolina. Right? Maglalagay kayo ng kaalaman. Gasolina para paglabas nyo doon, tuloy-tuloy kayong aabante sa inyong buhay. Pag hindi kayo nagpumunta dito or sa live group or kung saan nakikinig kayo ng mabuting balita, hindi kayo makakapag-karga. Unti-unti kayong mauubusan. Kaya habang tumatakbo kayo sa buhay, merong sabi ng Matthew 11:28, sabi niya, you will be burned out, you will be worn out, you will be tired. So, kaya kita niyo kung gaano kahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. Right? At pag kinumpara niyo yan sa pera sa bulsa niyo, anong unang mauubos? Yung pera sa bulsa niyo, yung salita ng Diyos na nasa inyong isipan. Right? Yung pera, mabilis maubos yung physical kasi hindi siya pang matagalan. Pero yung pagkaalam kung sino si Kristo at sino tayo kay Kristo, yun ay magre-reproduce nung wala sa atin. Right? Palagi yun nagdadagdag. Sabi niya, seek first the kingdom and His righteousness and all these things shall be added. So once na naintindahan mo kung sino ka kay Kristo, ano yung meron ka, ano yung kakayanan na binigay niya sa'yo, ano yung plano niya, lahat ng wala sa'yo ay nire-replenish ng Diyos. Diba? Pag meron kang broken relationship, i-restore ng Diyos yan. Kapag meron kang lack, ikaw ay meron kang provision. Kapag ikaw ay merong sakit, ikaw ay pagagalingin. Diba? Kung ikaw ay naguguluhan sa buhay, ikaw ay bibigyan ng kaalaman. Kung ikaw ay kailangan mo ng pabor sa mga tao-tao, hindi mo na kailangan magpadulas. Dahil bibigyan ka ng Diyos, siya na ang kikilos. Right? Siya na ang kikilos in your behalf. Dahil yun ay pangako niya, yung pabor sa tao at sa Diyos ay nasa atin. Kaya, kailangan mong ikarga lahat yun sa iyong isipan. Dahil ang pag lumabas ka dun dyan sa mundo ay unti-unti yung nakukuha ng sitwasyon. Right? Diba? Alam ko, nararanasan nyo to na kapag may masamang sitwasyon, kung kayo ay babad sa salita ng Diyos, ang lalabas sa inyo ay yung salita ng Diyos. Kapag babad ka, hindi sa salita ng Diyos, ang lalabas sa inyo ay frustration,
magre-retaliate ka kaagad, hindi ka makakapag-isip. So, yun yung kapangyarihan ng pagkarga, pag-refuel every Sunday. Sige, magre-refuel muna ako para meron akong panglaban sa labas, sa aking buhay. Kung ikaw ay medyo may edad na ngayon, mga 20 years old pataas, may edad na 20 years old, mapapansin mo na ang buhay ay labanan. Tama? Ang buhay ay labanan. Every day, ito ay laban. Pero kapag naintindihan mo sa salita ng Diyos, yung laban na to ay tagumpay na. So, ibig sabihin, lalaban ka, pero lalaban ka galing sa tagumpay. Bakit? Dahil sa tagumpay ni Kristo sa buhay natin. At hindi ka lalaban na sana magtagumpay ako dito. Hindi. Ang iyong mindset ay tagumpay na to. Kailangan ko na i-reinforce yung victory. Sabi ko nga saan ka ba ito sinabi? So, sa ano ba? Sa worship team ba or sa live group natin, engineer? Sabi ko, ang sanlibutan, they are trying to survive. Sa live group. Ang sanlibutan, they are trying to survive. Ang mga na kay Kristo, we are enforcing our victory. Magkaiba yung dalawang bagay na yan, di ba? Kaya, don't just try to survive. Enforce your victory. Sa Tagalog, wag mong lang subukan na mag-survive sa buhay. Yung parang, di ba, parang nagsusurvive ka lang. Doon ka sa kabilang side. Ano yun? Kailangan mong i-enforce yung tagumpay na meron ka na kay Kristo. Kailangan mong i-enforce yun dahil tayo mga enforcer. Pero kapag hindi mo alam, syempre, pag hindi mo alam, hindi mo i-enforce, hindi mo ipapaglaban. Diba? Ganun naman tayo diba? Pag hindi mo alam yung batas, wala kang magagawa. Pag sinabi nung mga, ikaw ay makukulong ka na. Diba? Halimbawa, ikaw ay may hahalughog ng bahay mo. Hindi mo alam na kailangan nila, para maghalughog, kailangan nilang magbigay ng search warrant. Wala sila nun pero hindi mo alam. Anong gagawin mo? Mga pulis, papahalughog mo yung bahay mo ngayon. Hindi mo alam. Kung alam mo yung batas, hindi nila magagawa yun. Right? Ganon din sa buhay natin. Kung alam mo yung tagumpay na meron ka kay Kristo, hindi ka papayag na yurak-yurakan ka lang ng kaaway sa buhay mo. Right? Ikaw ay mas magiging confident at magiging mas lumalaban. Dahil ang buhay natin dito sa mundo ay labanan. Right? Pero yung laban na yon, sabi ni Kristo, ikaw ay mananagumpay na. Ikaw ay lalaban mula sa tagumpay. Hindi sa magtatagumpay pa lang, kundi sa tagumpay na meron tayo kay Kristo. Amen? Basahin natin ang 1 Peter. Okay lang kayo? 2 Peter 1. Binasa natin to last week. Verse 3. Sabi diyan, everything that goes into a life, sa TPT version. Sabi, everything we could ever need for life and godliness has already been deposited in us by His divine power. So, ang sabi ng Biblia, at pag sinabi ng Biblia, ito ay permanente. Ulitin ko ha. Pag sinabi ng Biblia, permanente ito, hindi ito nawawala. Right? Sabi doon, lahat daw ng kailangan natin dito sa buhay at sa pamumuhay na makadiyos. Ulitin ko yan, dito sa buhay at pamumuhay ng makadiyos ay inilagay na sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So ikaw ay meron ng provision para sa buhay at sa pamumuhay ng makadiyos. So kaya hindi mo
kapag naiintindihan mo to, hindi ka mahihirapan na gawin yung kalooban ng Diyos dahil binigay niya sa iyo yung kakayanan na mabuhay ng makadiyos. Sabi diyan, makadiyos. At magkaroon ng mga pangangailangan dito sa buhay. Lahat ng yan ay ibinigay na sa atin ng Diyos. Okay? Ibinigay na. Hindi ibibigay pa lang. And then sabi diyan, for all this was lavished upon us through the rich experience of knowing Him. So, tandaan nyo ito daw ay binigay sa atin sa pamamagitan ng pagkaalam kung sino siya. So, kita nyo, bakit hindi natin ma-access yung buhay na hindi nagkukulang dahil wala tayong oras na alamin kung sino siya. Kasi sabi doon, ma-access nyo yun through the knowledge, sabi doon, through the rich experience of knowing Him who has called us by name and invited us to come to Him through a glorious manifestation of His goodness. Ang ibig sabihin nun ay, yung meron ka kay Kristo ay mararanasan mo kapag nalaman mo kung sino siya. Hindi yung naniniwala naman ako sa Kanya. Di ba lahat ng tao ganun? Pastor, naniniwala naman ako sa Diyos. Ang tanong ko, sino ba yung pinapaniwalaan mo? Sino ba yun? Basta Diyos siya, di ba? Siya yung Diyos. Di ba? Hindi mo ma-define kung ano yung ginawa niya sa'yo. So hindi mo mararanasan ng Diyos pag ganun. Kapag nakita ng iyong isipan kung ano yung detalyeng ginawa sa iyo ng Diyos, anong meron ka sa lahat ng sitwasyon ayon sa Kanya, then saka mo lang mararanasan yung everything that you could ever need for life and godliness has been deposited in you. Kapag hindi mo alam yon, mananatili ka dun sa dating ways. Kaya hindi to magic, mga kapatid. Hindi to na, ay, nagsimba ako, papagpalain na ako ng Diyos. Diba? Hindi ganoon ang Diyos. Kailangan mo maintindihan kung sino siya. At para maintindihan natin siya, kailangan natin ng oras para sa Kanyang salita. Verse 4. Sabi ito, as a result of this, He has given you magnificent promises that are beyond all price. So dahil daw sa pagkaalam na yon at yung binigay sa atin ng Diyos, ay binigyan niya tayo ng mga pangako na lampas sa mga may mga halaga. Lampas sa pera. So that through the power of these tremendous promises, para sabi promises, yan, alam niyo ba yung mga salita ng Diyos? Yung mga pangako niya. Kapag meron kayong problema, ano yung pangako niya na tinatayuan mo? Diba? Kapag meron kang sitwasyon, meron kang pressure sa buhay, at palagi tayo meron ganun, ano yung mga promises na binigay niya sa'yo na tinatayuan mo? Diba? Kung hindi mo alam yon, hindi mo mararanasan. And then sabi doon, tremendous promises, you can experience partnership. Sabi, partnership. Yan. Ibig sabihin ng partnership ay partakers. Ikaw ay makakatikim. Sabi niya, partnership with the divine nature. So yan yung tema natin ngayon taon, divine nature ability, by which you have escaped the corrupt desires that are of the world. So, ang way para maging malaya sa mga problema, sa corruption na nasa mundo, ay ma-access mo yung divine nature na nasa iyo na. At ma-access mo yun through knowing, through understanding the Word of God na binigay sa iyo ng Diyos. Right? So, babalik na naman tayo dun sa pinaka-basic. Para ma-access mo yun, kailangan mong malaman. At para malaman mo yun, kailangan mo ng time para makinig ng salita ng Diyos.
At alam niyo kung anong maganda sa salita ng Diyos? Once you decide to hear the Word, God will start to work. Pag nag-decide ka, Lord, papakinggan ko yung salita mo at tutuklasin ko kung ano yung mga pangako na binigay mo sa akin, sa aking buhay, sa aking personal na buhay. At kapag nag-decide ka na ganon, kikilos na agad ang Diyos. Diba? Yung akala mong nawawala mong oras sa pakikinig ng salita ng Diyos, yun talaga yung totoong investment na binibigay mo sa buhay mo at mararanasan mo doon yung mga bagay na nawala sa iyo. Sabi na Ephesians 5, sabi niya, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is, redeeming the time. So kapag nagbigay ka ng oras sa salita ng Diyos, ang totoo nun, hindi ka nawawalan. Ikaw ay nagre-redeem. Sabi, redeem. Diba? Alam niyo yung redeem? Diba? Alam niyo yung salita na yan? Right? Saan natatagpuan yun? Yan, sa sanglaan. Right? Kapag meron kang sinangla, gusto mo nang ibalik, anong tawag doon? Tutubusin. Sa English nun ay redeem. Ang sabi ng Biblia, Ephesians, basahin natin, Ephesians. Wait lang ha. Chapter 5, verse 15. Sabi dito, see then, sa New King James Version, see then that you walk accurately or circumspectly. Yan. Ang ibig sabihin ng circumspectly ay accurately or yung sure. See then that you walk surely, circumspectly, accurately, not as fools, but as wise. Ano daw yon? Redeeming, verse 16, redeeming the time, because the days are evil. So once you walk circumspectly, paano tayo maglalakad na sigurado? Kapag alam natin yung salita ng Diyos. Right? Alam natin kalooban niya. Sabi saan ba yung nakasulat? Kung anong version yan? Basahin yan sa Amplified yan. So, sa Amplified Classic sabi niyan, look carefully then how you walk, live purposefully and worthily and accurately, not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people. Verse 16, making the very most of the time, buying up each opportunity, because the days are evil. So, sabi doon sa New King James, redeeming the time. So, ibig sabihin ay kapag naglakad ka ayon sa kalooban ng Diyos, ang ginagawa mo ay tinutubos mo yung mga nawawalang oras at yung mga nawalang oras sa buhay mo. Kaya, the earlier na, katulad ng mga kabataan dito ngayon, no, mas maaga kang nakikinig ng salita ng Diyos, right? Hindi ka naman maano pag nakinig ka ng salita ng Diyos, di ba? Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ay pumapasok sa iyong isipan. At kapag pumasok yan sa iyong isipan, wala kang ibang gagawin. Wala. Halayaan mo lang pumasok yan sa iyong isipan. Dahil ang gumagawa sa loob mo ay ang banal na espiritu na nakatira sa iyo. At habang pinapasok mo yan sa loob mo, dadating ang time yan ay magiging kaalaman. At yung kaalaman na yun yung paglakad, magbibigay sa iyo ng kakayanan para maglakad ayon sa kalooban ng Diyos. At sabi doon, yun yung walking circumspectly. Not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. So, naiintindihan nyo yun? Right? Makikinig lang kayo ng salita ng Diyos, hayaan nyo na ang Diyos na kumili sa buhay ninyo. Yun yung nangyayari talaga.
At habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos, ang Diyos naman ay kumikilos in your behalf na bigyan ka ng mga bagay na kailangan mo sa buhay dahil yun ang sabi niya, seek first the kingdom and His righteousness and all these things shall be added to you. Right? So ang buhay natin ngayon binaligtad ng kaaway. Ano yun? Ang ating sinasaliksik araw-araw ay kung paano idagdag yung mga bagay sa atin. Right? At yun yung, ganun ang buhay ng mundo. At kung ikaw ay na kay Kristo at ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, i-refuse mo na yung ganung buhay. You have to, kung gusto mo makarating dun sa next level, you have to refuse that system. Kailangan mong i-refuse yung sistema na yun. Dahil, ang salita ng Diyos ay totoo. Hindi ito joke-joke lang. Ito ay totoo kapag inuna mo na alamin yung kanyang kaharian at kanyang katwiran. Ang ibig sabihin ng kaharian niya ay yung kanyang pamamalakad. Paano niya ginagawa yung mga bagay-bagay. Ang ibig sabihin ng kanyang katwiran ay kung sino ka sa kanya. So, pag yun ang ginamit natin, kapag tinuklas mo kung paano niya ginagawa ang mga bagay-bagay at paano mo malalaman kung sino ka sa kanya. Sabi doon, all these things shall be added to you. So, idadagdag ng Diyos yung mga bagay na kailangan mo. Yun yung totoo. Maniwala kayo sa hindi magbabago yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Parang maraming katanungan sa inyong isipan na aking naririnig. Naririnig ko sa aking imahinasyon. Mabigat ba? Mabigat? Okay, isa pa. Magpapagaan naman to sa inyo. Genesis 1:26-28. Hindi na? Yan, sabi doon, then God said. Ito yung creation, no? Sabi dito, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. So sa simula pa lang, yung nature ng Diyos ay nilagay niya na sa tao. And then sabi doon, let them have dominion. Para sabi, dominion. So, ikaw ay nilikha para mag-dominate. Hindi maging hindi matapak-tapakan lang ng sitwasyon. So, yung divine nature na meron ka, ay inintend ng Diyos na tayo ay mag-dominate. Saan daw tayo mag-dominate? Sa ibang tao, hindi. Sabi doon, over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay dito sa sanlibutan, maliban sa tao, ay ikaw ang ginawang taga-pamahala. So ikaw ay, ang ginawa sa atin ng Diyos ay binigyan niya tayo ng kakayanan niya, likeness, di ba? Kanyang image. Nang sa ganon, ikaw at ako ay mag-function ayon sa kanyang disenyo. Ano yun? Dominion. Or sa Tagalog ay mahala. Naintindihan yun? Mamahala. Tayo ay ginawa ng Diyos para mamahala. Ang tanong ko sa inyo, pinapamahalaan nyo ba ang inyong buhay? O hinahayaan nyo ang sitwasyon na pamahalaan kayo? Paano ko mapapamahalaan ang aking buhay kapag naintindihan mo yung likeness, yung nature, yung ability na meron ka?
And then sabi niya sa verse 27, and God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female. He created them. So male and female, di ba? And then sabi doon, verse 28, and God blessed them. So ang original creation, ang ginawa ng Diyos sa atin, tayo ay binigyan niya ng kanyang nature, binigyan niya ng kakayanan na mamahala, at pinagpala niya. Ulitin ko yun. Yung kakayanan na meron ng tao nung nilikha niya, binigyan niya tayo ng kanyang likeness, right? Let us make man in our image and our likeness. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, meron kang kakayanan ng kagaya ng sa kanya. That's why sabi niya, let them have dominion. So ikaw ang tagapamahala. And then, hindi pa natapos ang Diyos doon. Sabi niya, then God blessed them. So lahat ng yan ay nawala nung nagkasala si Adan, pero lahat ng yan ay na-restore nung namatay si Kristo doon sa krus. Ibig sabihin, ikaw at ako ngayon ay nandito sa estado na to na ikaw ay merong nature, divine nature ng Diyos para nang sa ganun ay mapamahalaan mo ang buhay mo at hindi mo hayaan ang sitwasyon mo ang magpadribol-dribol at magpapasa-pasa sa buhay mo. You have to control your life. Dahil nasa iyo yung kakayanan na gawin yon. At para magawa mo yun, kailangan mo ng understanding. At yung understanding na yun ay makukuha mo sa salita niya. Sabi doon, and then God blessed them. Ngayon na kay Kristo, tayo bumalik na yon. Yung pagpapala ay ikaw, hindi yung bagay na meron ka. Ulitin ko to, palagi ko itong sinasabi pag nagde-dedicate ako ng mga sasakyan. Ang sasakyan, ang bahay ay hindi ang pagpapala. Ang pagpapala ay ikaw at ako. Ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, kung saan ka pinapapunta ng Diyos, nandoon ang pagpapala. So ano yung pastor, yung mga bagay, yun ay bunga ng pagpapala. Kaya si Abraham ay merong libo-libong cattle and stock and servants. Hindi dahil yun ang kanyang pagpapala, kundi siya ang ginawang pagpapala. Kaya ang sabi ng Galatians 3:16, sabi niya, cursed is anyone who hangs on the tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. So ang ibig sabihin, yung pagpapala na kay Abraham, dahil kay Kristo, ay ibinigay sa mga taong nakipag-isa kay Kristo at ikaw at ako yun. Kaya ang tawag sa iyo ngayon ay, pinagpala. Sino nagsabi nun? Ang salita niya. Maniniwala ka ba o hindi? Saan ka maniniwala? Sa bulsa mo o sa sinabi ng Diyos? At pag nanatili ka doon sa sinabi ng Diyos, yung bulsa mo ay hindi pwedeng kumontra, siya ay susunod na rin. So, yung kakayanan, nasa iyo, yung trabaho, dominion, di ba, kapamahalaan, at yung pagpapala ay ikaw. Ikaw ang binigyan ng kakayanan. That's why huwag tayong maging nonchalant lang sa buhay. Alam niyo, nonchalant, patanga-tanga lang. Diba? Hindi natin alam kung sino tayo. Hinahayaan natin ang sitwasyon na i-dribble tayo kaliwa at kanan. Pagpasapasahan tayo ng kung ano-anong mga sitwasyon. Ngayon yung time, mga kapatid, na tumayo sa ating katayuan. Right? Dahil ang Diyos ay umaasa na ikaw at ako ay magdi-display. Mamaya, babasahin natin yan. Pero isa pang verse, Romans 5:17.
Sabi diyan, for if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign. Pakisabi, reign. Reign in life through the one, Jesus Christ. So, nung nakatanggap tayo ng abundance of grace, ano yun? Yung ginawa ni Kristo para sa atin. Hindi tayo deserving, hindi tayo karapat-dapat dun sa ginawa ni Kristo dahil lahat tayo disqualify. Pero dahil sa Kanya ay natanggap natin yon. Diba? So, at sabi doon, yung mga nakatanggap daw ng ganung pabor, yung hindi para sa'yo, binigay sa'yo ng Diyos, sabi niya, yun yung mga taong, ano sabi? Will reign in life. Reign in life. Diba kanina, dominion. Ngayon, reign. Ano ibig sabihin sa Tagalog ng reign? Nagahari. Right? Pero wag kang maghari-harian. Kundi ikaw ay maghari. Saan? Sa buhay mo. Right? Dahil kay Kristo, kaya mo nang tumayo doon sa iyong katayuan kay Kristo. Dahil doon ka tinawag, yun ikaw. Hindi ka talunan. Right? Hindi ka kawawa. Hindi ka kulang. Ikaw ay mananagumpay. Ikaw ay more than enough. Right? Ang kailangan mo lang gawin, baguhin mo na ang iyong kaisipan. Baguhin mo na yung dating pamamaraan. Bakit? Dahil yung dating pamamaraan ay magriresulta sa dating resulta. Pero yung bagong kaisipan, bagong pamamaraan ay magriresulta ng pagiging paghahari sa buhay. Hindi ako nagsabi noon Sabi ng Romans 5:17, sabi niya, doon sa mga nakatanggap ng ano ba Tagalog abundance? Masagana? Mabiyayang biyaya? Masaganang biyaya at ang regalo ng katwiran ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Tanong ko, naghahari ka ba ngayon sa buhay? Amen dito, pero sa labas, pero available yan para sa'yo. At huwag mong sayangin. Yan yung katotohanan ng salita ng Diyos. Last verse. 1 Peter 2 verse 9. Okay lang kayo? Sa TPT muna. Basahin natin. 1 Peter 2 verse 9. Last verse na to. Kaya chill lang kayo, matatapos na tayo. Sabi dito, but you are God's chosen treasure, priests, who are kings. So kaya pala reigning in life. Dahil tayo ay pinili, sabi doon, pinili ng Diyos na kanyang kayamanan at mga saserdote. Ano yung saserdote? Kanyang tawag doon ay representative. Kasi yun yung trabaho ng saserdote noon, ng mga priests, mga Levites. Ang trabaho nila ay i-represent ang Diyos sa tao. Kaya sabi niya dito, you are God's, sino daw yon? You are. Sino? Tayo. Right? You are God's chosen treasure, priests who are kings. A spiritual nation. So hindi tayo physical nation. Spiritual nation set apart as God's devoted ones. He called you out of darkness. So galing tayo sa kadiliman pero kinuha niya tayo to experience His marvelous light. And now He claims you as His very own. Right? So ikaw ay kinlaim ng Diyos na sa Kanya. Hindi ikaw ang nag-claim na sa Diyos ka. Siya ang nag-claim. Diba? Alam niyo yung self-proclaim? Hindi tayo self-proclaim na sa Diyos. Ang Diyos ang nagproklama
Siya ang nagsabi, sabi daw, no? Now he claims you as his very own. Amen? He did this so that you would broadcast. Broadcast His glorious wonders throughout the world. So, ginawa daw yun ng Diyos para ikaw daw ang mag-broadcast. Sabi ni tatay nung nakaraan dito, mag-marites. Diba? Mag-marites ng katotohanan. So, hindi na marites yun. May bago ngayon. Sino ngayon? Si John, nabasa ko sa Facebook eh. John Joseph. Nandyan lang pag may kailangan. So, nakalimutan ko na isa eh. John something. So, sabi dito, nandito ka, ginawa ng Diyos yun para mag-broadcast ka. Sa tingin nyo ngayon, binobroadcast nyo ba yung glory ng Lord sa buhay ninyo? Minsan? Paminsan-minsan. Sabi ng kanta. Right? So, ine-expect ng Diyos na maging ikaw yung broadcaster. Ikaw yung broadcaster, right? Hindi pag nakita ng tao, naku, ayoko sumama dyan. Bakit? Baka i-broadcast sa inyong mga sablay ko. Hindi gano'n. Hindi tayo tinawag na maging gano'n, right? Tinawag tayo na maging broadcaster, i-broadcast natin yung glory, yung kanyang wonders sa sanlibutan. At paano yung nangyayari? Through your life. Amen? Through your life. So, ibig sabihin mga kapatid, ikaw at ako, kailangan natin lumampas dun sa pangangailangan lang natin. Dahil tinawag tayo ng Diyos para i-broadcast yung kanyang glory. At tingin ko, 'di ba, kayo pag ginawa kayong ambassador ng ano ba yung mga produktong magaganda? Pag ginawa kayong ambassador ng Louis Vuitton, excited kayo, 'di ba? Bakit? May libre kang Louis Vuitton na bag, right? Tama? Pag ginawa kang ambassador ng corn beef, 'di ba? Sangkatutak ang corn beef mo sa iyong lagayan. Right? Eh, ba't parang hindi kayo masaya nung ginawa kayong ambassador ng Diyos? Pag sinabi ng Diyos na i-broadcast, ganun yung ambassador, di ba? Ikaw yung magpo-promote. Di ba, may mga artista, siya yung ambassador ng Nike. Siya yung ambassador ng ganito, ambassador ng ganyan. Ibig sabihin, siya yung nagpo-promote, siya yung nagpo-broadcast. Yun. Ibig sabihin, nung sinabi ng Diyos na tinawag ka niya mula doon sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan, at para gawin kang broadcaster, ambassador, ng kanyang glory at kanyang wonders, ay dapat ma-excite ka doon. Bakit? Kasi yun yung buhay na hinahanap mo na matagal na. Right? Yun yung buhay na hinahanap mo na akala mo matatagpuan mo sa pera. Yun yung buhay na hinahanap mo, provided na manatili ka sa kanyang salita. Dahil through understanding, nung meron ka nung ability na meron ka kay Kristo, saka mo mabobroadcast, saka mo mararanasan yung buhay na yon na matagal niya nang binigay sa iyo. Amen? Amen. Kaya kailangan ang ating unti-unti nating baguhin yung ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nang sa ganun ay gusto ng Diyos na dalhin ka na sa next level eh. Gusto yun ang katotohanan. Gusto ng Diyos na dalhin ka niya sa next level. Kaso lang pumapalag ka pa. Yoko, Lord. Gusto ko pa dito sa pusali. Gusto ko pa dito sa mababang level.
Right? Gusto ka ng Diyos na dalhin. Kasi nakaredy na yung karanasan sa next level. Tayo na lang hindi. Yung kaisipan. Gusto ka ng Diyos na dalhin sa next level ng iyong business, sa next level ng iyong trabaho, sa next level ng iyong pamilya, sa next level ng iyong ministry, sa next level ng iyong karanasan sa buhay. Kaso lang pumapalag tayo, diba? Dinadala ka ng Lord, dinadala ka na, pinapalag mo yung kamay mo. Ayoko sumama, Lord. Gusto ko dito sa maraming problema na hindi ko nare-resolusyonan. Right? So, minsan ang katotohanan tayo yung kailangan mag next level. Right? Well, dahil ang Diyos talaga, ay nakasulat sa mga salita niya, di ba? Napakaganda ng kanyang mga sinabi sa atin. Sabi doon, ikaw ay pinili, ginawa kanyang kayamanan, right? Kayamanan niya na bilang dalawang trabaho natin, priest and kings. Ano yung priest? Representative niya, yun yung broadcaster. Ano yung kings? Para maghari. Authority, dominion. Yung binasa natin doon sa Genesis. Right? Sabi sa Romans, ikaw ay magre-reign dahil sa righteousness at abundance of grace na natanggap mo. And then sabi doon, ginawa ka niya, kinlaim ka niya na sa kanya na. So wag ka na magpa-claim sa demonyo. Sa kanya ka na nga eh. Diba? Lord, sa'yo na ako, right? Lord, sa'yo na ako. Sabi mo sa iyong salita, sa'yo na ako. At alam ko na dadalhin mo ako dun sa next level. Sa next level ng dominion and reigning bilang priest and king, 'di ba? At gusto ng Diyos na dalhin ka. So, 'di ba? Pakiusap ng Diyos, magpadala ka na. Right? Hindi muna sa langit, doon sa next level muna. 'Di ba? Magpadala ka na doon sa next level nung karanasan na maging broadcaster ng kalwalhatian at ng wonders. Ang Tagalog na wonders ay kamanghamanghang kanyang buhay na binigay sa iyo. Amen? Chill lang tayo ngayong umaga. Chill lang, chill. At yun ang gusto ng Diyos. At tuwing magbababad kayo sa salita na yun, at yun yung iniisip nyo, ibig sabihin, nagpapadala na kayo sa next level. Amen? At yun yung gagawin ng Diyos ngayong taon sa inyong buhay. Naniniwala ako diyan. At so, mga kapatid, ito ay yan ang ating tema ngayong taon. His DNA, His divine nature, ability in us. At yan yung patuloy na isusustain ng Diyos na ituro sa atin ngayong taon. Excited ba kayo? Yes. Excited. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga salita na natanggap namin ngayon. At alam po namin na kahit kami ay tahimik ngayon, Lord, alam namin na ito ay tumanim sa aming puso. Na kami ay dinadala mo sa next level ng maturity para ma-broadcast namin ang inyong kalwalhatian, ang inyong kamanghamanghang buhay na binigay sa amin. Lord, dalangin po namin, let your will be done. Nawa ang inyong kalooban ang mangyari sa amin. Makita ng mga tao sa paligid namin ang inyong kakalwalhatian at ang inyong kamanghamanghang buhay na sa pamamagitan ng aming buhay dito sa lupa, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Kayo po ang patuloy na magpahayag ng inyong salita sa mga taong nakikinig ngayon at sa mga nasa online, Lord, marami pong salamat sa inyong mga provision, kagalingan, protection, O God, at pabor na kailangan namin. At karunungan na kailangan namin sa aming buhay. Lord, tinataas ka namin sa lugar na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po.